Igan, bago sa saksi, sinalaki ng mga otoridad ang isang kumpanya sa Makati City na nag-aalok umano ng online pautang. Ang sumbong sa mga otoridad, kapag hindi nakabayad ang mga nangutang sa kumpanya, kasunod na nito ang pangaharas. Saksi, si Darlene Kai. Mahigit 200 Pilipino at 3 foreign nationals ang inabutan ng mga otoridad sa opisinang ito sa Salcedo Street, Makati City. Nag-aalok daw sila ng pautang online. At kung mahuli o hindi makabayad ang mga nangutang sa kanila, ihaharas umano nila ang mga nangutang. May lumapit kasi sa aming complainant na nakakatanggap na siya at yung pamilya niya, even yung mga kaibigan niya sa social media, kamag-anak niya, mga kaibigan niya ng pananakot. Siya, nakakatanggap siya mismo na pag hindi siya nagbayad ng utang niya, papatayin siya. Mula sa report na iyon, nagkasana sila ng surveillance hanggang makumpirma nilang nag-ooperate nga ang lending company. Ang modus daw nila, magsisimula sa pagte-text blast tungkol sa pag-aalok ng loan. Kasama sa mga nasabat na mga pulis ang text blaster machine na ito kung saan makikitang nakasalpak ang samot-saring SIM cards. Yung stage 5, yun yung pinakamalupit. Yun yung mga may nananakot na yung ipopost na yung social media sa social media mo o sa social media ng kaibigan mo na may pagkakautang ka, tapos nandun na rin yung mga nananakot na papatayin ka. Bawal ang harassment, pang-iinsulto at pagbabanta. Pasok yan sa unfair debt collection practices base sa SEC Memorandum Circular 18 Series of 2019. Illegal din daw ang operasyon ng lending company. Unang-una, wala silang license para mag-operate as a lending institution. Pangalawa, yung pananakot, threats na yan. Itinatanggi naman ng mga nakausap naming empleyado na nanghaharas o nagbabanta sila sa kanilang mga kliyente. Nangongolekta. Nire-remind po namin yung mga client namin, especially yung mga due date, and yung mga overdue client namin. Just to remind, and yun lamang po yung ginagawa namin. Kasi our company naman po is registered in Securities and Exchange Commission, and tinuturo sa amin yung memorandum na binibigay ng Securities and Exchange Commission, especially yung Memorandum 2018 na bawal na mangharas. Nakapaskil pa nga raw sa palibot ng kanilang opisina na bawal mangharas. Pinapaalalahanan din daw sila na laging sumunod sa batas. Mahigpit ko kami sa SOP ng compliance ng SEC at sino mang nagkaroon ng violation, binibigyan namin ng warning or terminated. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at pagsusuri sa nakalap na ebidensya. Bali, nagpunta po ang buong team namin dito to conduct on-site forensic examination dun sa mga computers na aabutan natin naka-open such that yung mga volatile data, meaning yung mga live applications po, masis natin. Babalik kami sa office, we will conduct off-site forensic examination dun po sa mga computers na nakapatay at saka yung mga data na hindi natin na-extract dito sa site of operation. Reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang inihahanda laban sa mga nasa likod ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.